Hindi na mapakali si Franco sa kanyang kwarto. Mag-aalas 6 na ng gabi at wala pa rin si Nicole. Kanina pa siya paulit-ulit na tumitingin sa wall clock mula nang dumating ang mag-asawa at sinabing naiwan si Nicole kasama si Dennis Zamora. Hindi niya alam kung anong klaseng merienda nang kinain ng dalawa at naging ganoong katagal ang mga ito. Ang pamilya Zamora ay may-ari ng hasyendang katabi ng sa kanila. Hindi niya masasabing kaaway si Dennis, pero hindi rin naman niya kalapit loob. Hindi kasi sila nagkahulihan ng loob ng lalaki sa probinsya. Hindi niya alam na magkakilala pa lang dalawa. Muling napatingin si Franco sa labas at nag-aagaw ng liwanag at dilim. Napatiimbagang siya at hindi na nga niya napigilan ng sarili at kinuha ng susi ng sariling sasakyan. Mabilis niyang minaniobra ang kotse at parang car racer kung tapakan niyang silinyador kanina. Pero mga 5 minuto pa lang siguro ang kanyang mabilis na pagpapatakbo nang matanaw na ang kotse na alam ni Franco na kay Zamora. Agad niyang inihinto ang sasakyan at lumabas doon. Tila nakilala naman siya ng mga sakay niyon dahil tumigil iyon malapit sa kanya. Nang lumabas si Nicole mula sa passenger seat niyon ay tila kumalma siya pero napatiimbagang nang lumabas ang driver niyon. Pasensya na pare, nawili ang mama sa kakausap kay Nicole kaya medyo nahuli kami. Sabi ni Dennis na lalong ikinatiim uli ng kanyang bagang. Hindi na nagkomento si Franco at tumango na lang. Umikot na siya sa kotse at binuksan ang passenger door. Nabasa naman ni Nicole ang gusto niyang mangyari dahil mabilis naman itong lumapit sa kanya. Pag-isipan mo ang sinabi ko, Nicole. Habol pa ni Dennis bago makapasok ng kanyang sasakyan ng dalaga. Nakita ni Franco na tinapunan siya ng tingin ng lalaki at napalunok pero ngumiti rin maya-maya. Napakunot ang kanyang noo. He did not like the way she smiled to this guy. Minsan lang niya nakikita ang ngiti ng dalaga, pero sa lalaking yun ay tila kay dali nitong ngumiti. I will, Dennis. Salamat, sabi pa ni Nicole. He smiled at Dennis as well. Tinanguan naman siya ng lalaki bilang pamamaalam. Nang matapos nitong imaniobra ang sasakyan pabalik, ay mabilis naman niyang minaniobra rin ang kanya. Wala na ni isa sa kanilang nagsalita. He knew that Nicole knew he was not in a good mood. Akala ko ba nagmerienda lang kayo? Bakit nalaman ko na lang na nagkausap na kayo ng mama niya? Hindi napigilang tanong ni Franco. Inis pa rin siya pero pinilit lang nabagalan ang kotse dahil ayaw na matakot si Nicole. May inihatid pa kasi kami sa bahay nila at nagkakilala kami ng mama niya. Hindi ko naman mapatigil. At anong sinasabi ng lalaking yun na pag-iisipan mo? Inimbitan niya ako sa kanila na lang muna magpalipas ng ilang araw. Saad ng dalaga, napatiimbagang si Franco dahil sa narinig. How dare that Zamora guy invite Nicole? Kailan mo balak umuwi ng Maynila? Hindi ko pa alam, sagot nito. Pwes hanggang nandito ka, dito ka sa akin. Maliban na lang kung gusto mong umuwi sa ninang mo. Dire-diretsong sabi niya. Nakita ni Franco sa sulok ng kanyang mga mata na tila hindi makapaniwala ang dalaga sa kanyang sinabi. Hanggat hindi umuwi si Nicole ay sisiguraduhin niyang hindi ito mapupunta sa poder ni Dennis. Franco? Tumaas na ang tinig nito. Ako ang amo mo ngayon, kaya akong masusunod. Sabi niya sa matigas na tinig. Masyado nang okupado ng ibang damdamin ng kanyang isip. Tila nagre-rebelde naman ang dalaga sa kanyang narinig. I'm sorry I was late, okay? But you don't have the right to treat me that way, Mr. De La Cruz. Matigas na sabi nito at pabalagbag na isinara ang pinto nang itigil niya yun sa harap ng bahay. Nahahapong isinandal ni Franco ang ulo sa upuan. He did not know what got into him and made him act like that. Hindi siya makapag-isip ng maayos. He could not be jealous, could he? Mababaw lang ang tulog ni Nicole kaya nang may kumatok sa pinto kinabukasan ay agad siyang nagising. 5:40 a.m. Yun ang sabi ng alarm clock na nasa bedside table. Medyo may liwanag na rin sa labas. Wala sa loob na agad siyang bumangon at binuksan ang pinto. Hi. Tila may pag-aalinlangan sabi ng gwapong lalaki na napagbuksan niya. Nagulat siya kaya otomatikong naisara ang pinto. Ano ka ba naman, Nicole? Pagalit na sabi ng isang tinig sa isip ni Nicole. Kahit nag-iisa ay naitakip niya ang mga kamay sa muka. Ni hindi niya alam kung anong itsura. At kitang-kita yun ng bagong paligong amo na si Franco. You still look beautiful, sweetheart. Hanang tinig sa labas na tila na aliw pa.
Come on, open up. Sabi pa nito. She tried her best to calm herself, even though she was flattered. Medyo galit pa siya kay Franco dahil sa nangyari kahapon. Nang makapasok kasi ng bahay kahapon, ay agad siyang nagluto sa kusina. Nandoon din si Gladys na naghahanda na rin. Pailing-iling lang ito, habang minamatyagan siyang tahimik na nagluluto. Halata kasi na inis pa din siya. Sabi ko sa'yo, magagalit si Senyorito. Hindi nakapagpigil na sabi pa ni Gladys. Kasalanan ko, oo. Pero kaunting oras lang naman ang diferensya. Parang mawawala na siya. Nakanguso pang sabi ni Nicole. Hindi oras ang pinag-uusapan, Nicole. Sa palagay ko nagsiselos ang amo natin. May panunodyo pang sabi nito. That's impossible. Saad pa niya. Imposible naman talagang sinasabi ni Gladys. Bakit naman magsiselo si Franco? Umandar lang talagang pagiging bossy nito. Kaya pagkatapos niya magluto ay nagkulong na lang siya sa kwarto. Nagdesisyon si Nicole na buksan ang pinto. Sana nga lang ay presentable pa rin ang kanyang anyo. Dahil kahit galit sa lalaki ay aaminin niya na conscious pa rin siya kapag kaharap ito. Bakit? Walang kangiti-ngiti na tanong agad niya. I'm sorry about yesterday. I was being unreasonable. I was rude, he said, with sincerity in his eyes. Mabuti at alam mo, pasupladang sabi niya, humalukip-kip pa at sumandal sa pinto. I am really sorry. Pwede ba akong bumawi? Tanong nito. Napataas ang kanyang isang kilay. I'll give you a tour after breakfast. Bigla naman na-excite si Nicole. Alam niya na may itinatago pang gandang lugar na yon. Sa katunayan, kahapon pa niya gustong libutin ang lugar. Kaya lang ay nahiya naman siya na yayain si Gladys. At ngayon ay niyaya siya ni Franco. She made the face. At sa tingin mo, mababayaran na niyo ng atraso mo sa akin? Franco smiled. That smile that brought warmth to her heart. Don't try to hide it, Nicole. Alam kong gusto mong sunggaban ng alok ko. Conceited, aniya. Denial queen. Balik naman ni Franco na ikinamangha niya. Napangiti naman ito. It's done. We'll go after breakfast. Sabi nito at tinalikuran na siya. Napapailing na lang si Nicole na pumasok sa kwarto. Hindi niya na maintindihan ang itinatakbo ng pangyayari. One moment they were mad with each other, and the next moment, they were on good terms. Sana nga lang ay maging magandang kalabasan ng lahat ng ito. Ilang oras pa ay nandoon na sila sa parang deck sa mataas na bahagi ng lugar at tanaw nilang mataas na talon. It's beautiful, Franco! Hindi napigilan ng sariling bulalas niya. The view was so fascinating. Ang naglalakihang puno na nakapalibot sa talon ay isang patunay na talagang iniingatan ng lugar. Habang papunta sila kanina ay nakita rin niyang magagandang bulaklak na magagandang pagkatubo dahil sa malamig na klima. Ayon na rin kay Franco. Malayo-layo na rin ang nalakad nila at hindi nagsisi si Nicole nang sumama sa lalaki. May mga daang medyo makipot kanina pero hindi naman siya pinabayaan ni Franco. Inalalayan siya nito at hindi nakakaligta ang tanungin kung kaya pa ba niya. As if he really cared about her. At ayaw man niyang aminin ay nagdadala yun ng kilig sa kanyang puso. Napag-usapan na rin nilang nangyari kahapon. Nagtanong talaga si Franco kung ano ang kanyang relasyon kay Dennis, na sinagot naman niya. Nagpakwento pa ito kaya napilitan siyang magtahi-tahi ng kwento na labag sa kagustuhan. Kung pwede lang sana nabawiin ang unang pagpapakilala sa lalaki ay ginawa na niya. A walk with this gorgeous man was something extraordinary. Hindi akalain ni Nicole na ang supladong apo ng Donya ng nakaraang araw, ngayon ay kasama na niya. And she had to admit she enjoyed every moment with him. Yes, maganda nga. Sabi ni Franco nang bumaling siya sa binata, ay huling-huli na titig ito sa kanya. Pero binaling din nito ang tingin sa talon. Kahit bago pa lang at hindi mo pa alam ang lahat ay makakaya na nitong hulihin ang puso mo. Dagdag pa nito na malayo na ang tingin na nagpagulo naman sa kanyang isip. Nicole was in doubt. May nagbubulong sa kanya na hindi ang lugar ang tinutukoy ni Franco. It was as if those words were for her. About her. Agad niyang ipinilig ang ulo. Malala na yata siya. Binibigyan niya ng ibang kahulugan ang sinasabi ni Franco. You're a good tour guide. Really? Sabi na lang niya. Bayad na ba ako? Franco asked, a smile playing along his lips. Napangiti na rin siya. Hindi pa. Alam kong may ipapakita ka pa.
You are really more beautiful when you smile, Nicole. You should smile more often. Sabi nito na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Yes, senyorito. Aniya, maluwang na ngumiti. Dinadagdagan mo lang ang mga bagay na nagpapagulo sa sistema ko. Pabulong na sabi nito. Ano? Aniya, kahit parang naintindihan naman ang bawat salita niyon, pero natatakot siya na bigyan ng mas malalim na kahulugan. Wala, halika na. Sabi ni Franco at hinawakan naman siya sa kamay, katulad ng kanina pa nito ginagawa at lumakad na. Taus-puso naman siyang nagpagiya. Naglakad pa sila at mas marami pang nakita si Nicole na magagandang tanawin. Dahil may dalang camera ang binata ay nagpapakuha siya na pinagbibigyan naman ito. May kinuha pa itong litrato nilang dalawa na lagyan ng timer ang camera. Magtatanghali na rin ang marating nilang isang magkasanggang daan. Pagod at gutom na siya kahit nakapagpahinga na at nakapagmerienda sa isang tiyangge na nadaanan nila kanina. Pagod ka na no? Natatawang tanong ni Franco, inirapan lang ni Nicole ang binata. Madadagdagan ng utang mo sa akin, De La Cruz? Aniya, natatawang naiiling lang ito. Sa hangganan ng daan na to, sabay turo sa kanan. Ay ang spring. May lunch na naghihintay doon. Napataas ang isang kilay ni Nicole pero hindi yun pinansin ni Franco. Let's go. Sabi nito at inabot ang kanyang kamay pero hindi siya nagpagaya. Dahil sa ideyang pumasok sa kanyang isip, binalingan siya ng binata na may nagtatanong na tingin. Magpaunahan tayo. Nakangiting sabi niya, si Franco naman ang napataas ng isang kilay. Kung sinong mahuli ay siyang magsaserve ng tanghalian. Dagdag niya, nakita niyang pagkislap ng mga mata nito na tila na aliw sa kanya. Game? Tanong niya. Game, sabi naman nito. Okay, on my count, she excitedly said. And got into position like an athlete ready to compete. Ganoon na rin si Franco na hindi pa rin nawala ang kislap sa mga mata. 1, 2, nagbilang si Nicole pero nagsimula na siyang tumakbo at naiwan si Franco na tila nagulat sa ginawa niya. 3, go! She shouted, since she already had a head start over Franco. Lalo niyang binilisan ng takbo nang makita na tumakbo na rin ang lalaki. Hapong-hapong naupo si Nicole sa damuhan sa gilid ng spring habang tawa ng tawa. Nauna siya obviously. Natatawang naiiling lang ang binata at napaupo na rin sa tabi niya. Ang lakas ng loob mong hamunin ako magpaunahan dito, ang hina mo naman pala. He said mockingly. Tinampal naman ni Nicole ang binata. Oy, nauna ako ha. Nanlalaki ang mga matang sabi niya na tila inosente sa lahat ng nangyari. Kasi nandaya ka. Sabi nito at pinisil ang kanyang ilong. Aray! Agad na pakli niya at hinampas ng binata. Humalakhak naman ito. Napatingin sa kanilang 4 na taong naroon sa nakitang cottage. Na siguro'y isang pamilya na namamasyal din sa lugar. Tila kinilig pa ang 2 dalagitan na nandoon sa pagtawa ni Franco. That's what you get, cheat. Ni Franco, namumula oh. Sabi pa nito't itinurong kanyang ilong. Pati ang mga mata ng binata ay nakangiti. Napasimangot si Nicole at buong lakas na itinulak ito. Kahit malaking tao si Franco ay nakaya niyang patumbahin ang binata. Siya naman ang napahalakhak. Dahil patagilid na napahiga si Franco sa damuhan, natawa na rin ito. Para silang mga bata na walang pakialam sa nangyayari. Parang hindi chief executive officer ang lalaki ng isang malaking kumpanya at siya'y parang hindi doktor. Agad na napailing si Nicole dahil sa naisip. Hindi dapat sumagi sa isip niyang totoong siya sa mga ganoong pagkakataon. I haven't laughed like this for some time. Sabi ni Franco maya-maya. Tila maligayang-maligaya nga ang binata at ang sarap nitong tingnan. He was really handsome especially in this state. Yeah, ako rin. Nasabi niya at napatingin sa spring. Napakaganda rin sa lugar na yon. Napakalinaw ng tubig at alam niyang maginaw na maginaw kung maliligo. But most of all, she was really happy with him. Ngayon lang uli siya naging ganito. Yung nagagawa niyang nais na walang limitasyon at walang ibang iisipin. Kung sana'y wala siyang itinatago at walang pinagtataguan, ay magiging kumpleto na ang lahat. What's wrong? Nag-aalalang tanong ni Franco nang makita na nawala ang kanyang ngiti at nabasa siguro nitong lungkot sa kanyang mga mata. Pilit na ngumiti si Nicole at tumingin sa binata. Nagugutom na ako, Franco. Nasaan ang kainan dito? Baling niya rito. Napangiti si Franco at kinuhang backpack na dala-dala.
Nagulat pa siya na may inilabas itong 2 lunchbox. Pinaghandaan mo talaga to, no? Aniya. Yeah, alam kong sumama talagang loob mo sa akin kahapon, kaya lulubusin ko ng pagbabayad. Sabi nito't kinindatan pa siya. Natawa na lang uli si Nicole. Pumunta sila sa isang cottage at inihanda niyang kakainin, kahit ang usapan ay ang talong maghahanda. Nagsimula na silang kumain nang umalis ng pamilyang nasa kabilang cottage. This is great, sabi ni Franco habang kumakain sila. Tumangu-tango siya dahil sang-ayon siya sa sinabi nito. Thank you, Franco. This is the best. Aniya maya-maya. You're welcome, sabi naman ng binata. Diretsong nakatingin sa kanya. But this will not be the best if you're not with me, Nicole. Dagdag nito. She sweetly smiled at him as she allowed herself to savor the words of the man beside her. Magpapasundo na lang tayo kay Danny maya-maya. Sa malapit lang dito. Alam kong pagod na pagod ka na. Sabi ni Franco maya-maya pagkatapos nilang kumain. Hindi na nagkomento si Nicole at ipinikit ang mga mata na sumandal sa kawayang upuan. Parang hindi na nga niya kayang maglakad pa uwi. Pero ayaw pa niyang matapos ang araw na yon. Gusto pa niyang pahabain ang oras na kasamang binata. Na-in love na ba ng tuluyan si Nicole kay Franco? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.